Good morning, A Blessed Church. Good morning din po sa ating online worshipers. At ngayon po ay ang huling Sunday ng September. So, tatapos ng unang bear ng taon. Praise God. Ngayon po, I was intending to really, yung flow natin ay Christmas na. Pero kailangan po nating i-accommodate yung magandang message na, yung part 2, di ba? So, we have to lay down the ground for that. And ngayon po, habang kayo po ay nakaupo, no, babasahin ko po sa inyo yung Acts 4:12. Upo lang po muna kayo, and then I will ask some meditation questions. So, sabi po sa Acts 4:12, and there is no salvation, ulit, and there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Ayan po yun, Jesus. Na po. Ngayon, ang tanong ko po, did we ever stop and think about ano ba talaga yung value ng pangalang Jesus sa atin? Ano po ang value niya sa'yo ngayon? Napag-usapan po namin ng worship team kagabi, wherein, bakit po may mga magulang na pinapangalanan ang anak nila na Jesus or na Jesus? Bakit po ganun na, sa ating context, Jesus, kasi mas kilala natin si Jesus as Jesus. Sa Israel, malamang Joshua o kaya Yeshua. No? Pero may mga common name po kasi talaga siya doon. Dito sa atin, it's not so common, pero some parents choose to name our kids as Jesus. Tapos pag pinapagalitan natin siya, tinatawag natin siyang Jesus. No po? Naisip po ba natin na napaisip po kasi kami talaga, na bakit po kaya ipapangalan natin, tapos pag galit tayo, tatawagin natin siya. Pero ang sabi natin, Jesus is the name above all names. Tama po ba? Pero po, what we came to realize na bilang mga Kristiyano po, bilang mga tao, hindi po lahat tayo nalalaman yung value ng pangalan ni Jesus. Na po, maaaring nung mga panahon na hindi pa po tayo na-save ng Lord, Jesus is yes, Lord. Jesus, siya yung namatay sa krus. Siya yung every year pinapako. Pag Todos los Santos ba yun? Or Good Friday, ganyan. Pero, once na save tayo ng Panginoon, the name of Jesus becomes something else for us. Tama po? The name of Jesus becomes so precious to each one of us that we not dare name our child Jesus. Right? Or ako po personally, medyo aalangan po akong tawagin yung office mates ko na Jesus. Ang pangalan, na Jesus. Na po. Pero, ngayon po, babasahin ko po sa inyo ulit yung Acts 4:12, with the light that you are a child of God, you are children of God. You have been called, and once you were called, tinanggal ng Panginoon yung mga nakabara sa mata natin, sa puso natin, sa kaluluwa natin, to understand who Jesus is, to understand the value of the name of Jesus. Pakinggan niyo po ulit yung Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Ano pong nararamdaman nyo ngayon? Ready na po kayong magpuri sa Panginoon? Amen? Palakpakan natin ang Lord at tumayo po tayong lahat. We can say with the saints na mangyayari in Revelations 5:12, napagdaanan po natin to. Ang sabi doon, in a loud voice they were saying, nawala si Mike, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Do we mean that? Worthy is the Lamb. Amen? Amen. Worthy is the Lamb. Worthy is Jesus Christ. Now we can, I hope na
ng konti, no? Mas naliwanagan tayo. That the name of Jesus, we just don't sing the name of Jesus because it's part of the lyrics. We sing the name of Jesus as part of our worship to the Godship of Jesus. Amen. Sige po, tayo pong tayong lahat. Let us all pray. Ama, maraming salamat po for choosing each one of us to be your child. Choosing to adopt us into your family, Lord. Salamat, Lord Jesus, because now we know who you are. You are not just a name, a statue, but you are our God, a living God, our Lord and Savior, the God who came down for us, the God who was slain in order for us to be justified. Panginoon, ngayong umagang ito, sa iyo po ang aming papuri. Hayaan mo po na mag-umapaw ang mga puso namin, isigaw namin, ibigay namin sa iyo ang nararapat sa iyo na papuri at pagsamba, O Diyos. Ang pangalang Jesus na napakamaganda, napakabuti, sweetest name of all, kakantahin namin bilang papuri sa iyo, O Diyos. Sa iyong pangalan kami po ay tumatayo at aawit at nananalangin. Amen. Amen. Sige po, simulan natin ang pag-aawitan. Join us in worshiping the Lord. Wherever you are, ano man yung circumstance mo ng life ngayon. Because Jesus is Jesus, that will never change. Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, know you are not alone. Oh, come, barren and waiting, come, weary and praying ones, see what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of his perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. So come, all you have nothing, come. He is the offering, come. See what your God has done. Jesus Christ. Christ is born. Come on, sing it. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ
His promise is peace for those who believe. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. He's the Lamb of God, Lamb of God, oh, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows, all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Let's declare this. Savior, Redeemer, you are God, you are God. Shout it out. Savior, Redeemer, you are God, you are louder. Savior, Jesus, Redeemer, Jesus, you are God, you are God. Savior, my Jesus, you are God, you are God. Oh, glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and praise. We lift high the name of Jesus. Oh, glory, oh, glory and honor, all power and praise be to your name, Jesus. Yes, and no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. No one can rival you, Lord. Let's declare this out.
Holy, holy is the Son of God. Yes, totoo to. None can stand before His majesty. Beautiful beyond our highest thought. Worthy, He is worthy. Holy, holy is the Lamb who died, canceling our debt at Calvary, rising from the grave to reign on high. Worthy, He is worthy, Jesus. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and praise. We lift high the name of Jesus. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Yes, we lift you higher. We lift the name of the Lord high in this place. Jesus, the sweetest name of all, the name above all names, our Lord of Lords. You reign on us today, Lord. Reign on us, Lord. Be magnified in our midst. Karapat-dapat ka, Lord, ng aming pagsamba. Karapat-dapat ka ng lahat ng aming papuri, O Diyos. Jesus, the name that we now know, the name that's most powerful, a mighty name above all. We ascribe to you, Lord, your holiness, your worthiness. Walang ibang karapat-dapat ng mga katagang to, Lord. Kaya as a blessed church, as mga anak mo, Panginoon, bilang mga anak mo, we come to you humbled by the magnificence of you, Lord. Coming down, reaching out to us, Lord. Taking us out of our darkness, Panginoon, and bringing us to light. Bringing us in a situation where we can call you Father. Oh, thank you, Jesus, for your sacrifice. Thank you, Jesus, for your sacrifice. You are worthy of all of this, Lord. Worthy of all our love. We just are responding to your love, Lord, because you first loved us, Lord. You are worthy. Worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. Sing once more, worthy, 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 Lord, forever, forever. Worthy, 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 Lord, another glimpse of glory. We'll sing once more, worthy, 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 Lord, forever, forever. You
Jesus, majesty, Jesus, Jesus, King of kings and the Lord of lords, Jesus, majesty. You're majestic, Lord. Worthy, 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 Lord. Worthy, 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 Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. He's holy, holy is the Lamb. Holy, holy is the Lamb. He is righteous, righteous is the Lamb. Righteous, righteous is the Lamb. His name is Jesus, Jesus is the Lamb. Yes, Jesus, Jesus is the Lamb. Amen. 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 Amen, Lord. Let's give God the best clap offering. The worthy and glorious Jesus is in the midst of us today. Salamat, Panginoon. We give you our best clap offering. Isa pa nga. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. How deep the Father. Good morning po again, Blessed Church. This morning po, this Sunday, we were celebrating yung Lord's Supper o banal na hapon ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang paglilinaw po muna, meron tayong mga dapat malaman po o maunawaan, mga kadahilanan at kahalagaan po kung bakit po natin isinasagawa ang banal na hapunan. Ang hapag po ng Panginoon ay isang banal na gawain. Sinasagawa natin ito bilang paggunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaugnay ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman marapat na isagawa ito ng may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na ating tatanggapin ay pawang mga elemento lamang
na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus. Wala sa mga ito ang kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito'y sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa at pagkamuhi ng Diyos laban sa kasalanan. At sa dalisan niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 11 verse 29, ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Kaya't marapat lamang na isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inaanyayahan ko po kayo na sandaling pumikit at yumuko upang saliksikin ang ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang ginawad sa atin. At kung ikaw naman ngayon ay naririto sa unang pagkakataon, ay inaanyayahan kitang lumapit kay Jesus at pagsisihan at ihingin ng tawad ang iyong mga kasalanan. At tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Sige po, tayo po sandaling manalangin po. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon a cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer.
without measure, that he should give his only Son to make a wretch his treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns his face away as wounds Lahat po ba'y which nakatanggap na o mother nakakuha po ng mga chose elemento? Hawakan po natin ang ating mga tinapay at ito po yung ating itaas at samahan niyo po kung ipanalangin nyo to. Amang Diyos, kami po ngayong umaga lubos ang aming pasasalamat, Lord, sapagkat kayo po, Jesus, ang aming Panginoon na nabugbog ang katawan. Kayo po nagsakripisyo para sa amin, Lord. Salamat, Lord, sapagkat ang katawan nyo ang dumanas ng kaparusahan na dapat ay sa amin po. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sapagkat kung wala po ang iyong sakripisyo, kung di po kayo napako at namatay sa krus, ay kami po ay patuloy na dadanas ng kaparusahan laban sa aming mga kasalanan. Kami po ay lubos ng pasasalamat. Inaangat po naman yung pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa 1 Corinto chapter 11 verse 23 to 24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagprepaso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po nating tanggapin ang tinapay. Atin naman pong kunin ang ating mga inumin at kami po manalangin. Amang Diyos, kami po muli nagpapasalamat, Lord, sapagkat ang iyong anak na si Jesus, ang dugong dumanak sa krus, ang siya nagpapatunay ng bagong tipan, ang dalisan niyang dugo na malinis at tapat, banal, ito po inaalay niya para sa amin. Ito pong handog niya sa iyo, Diyos, Diyos Ama, ang dugong ito, ang dalisan na dugong ito, ang siya nagpalinis ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po sapagkat kung di po naganap ito, kung di po nangyari ang pagtutubos ng aming Panginoon sa Kristo, kami po ay patuloy sa aming kasalanan, kami po ay patuloy na makaparusahan sa iyong harapan. Kami po nagpapasalamat muli, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa 1 Corinto chapter 11, verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang inumin. how great the pain of searing loss. Ayon po sa 1 Corinto chapter 11 verse 26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. I invite everyone to stand and show honor to our Lord as we read His Word. Let us open our Bibles to John 15, verse 26 to John 16, verse 4. And a light unto my path.
John 15, verse 26. But when the Helper comes, who I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will bear witness about me, and you also will bear witness, because you have been with me from the beginning. I have said all these things to you to keep you from falling away. They will put you out of the synagogue. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God, and they will do these things because they have not known the Father nor me. But I have said these things to you, that when the hour comes, you may remember that I told them to you. Praises to the Lord for the reading of His Word. You may be seated na po. And now, to preach the Word of God, the part 2 of the sermon series entitled Hated Yet Unshaken, a faithful and loyal servant of the Lord, our Pastor, Pastor Kerux Pascua. Jesus be my guide, hold me to your side, and I will love you to the end. Okay. Gandang umaga po. Kaninang umaga po, ako po ay sumumpa, nangako na hindi ko na po kayo palilingunin sa inyong kanan at kaliwa. Dahil hindi rin naman kayo nagkakapansinan. Pag sinabi kong kanan, lahat kayo nakatingin sa kanan, di ba? Pero hindi naman po masamang mag-hi, no? So, hi sa ating mga katabi. At hopefully po, kung hindi nyo po sila kilala, uuwi po kayo na alam yung kanilang mga pangalan. Ano? Yan po isang napakagandang bagay na ginagawa ng mga anak ng Diyos. So, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ito po ay part 2 ng ating nasimulang series last week about persecution, entitled Hated Yet Unshaken, from John 15:26 hanggang 16, verse 4. Meron pong isang manufacturer ng helmet sa ibang bansa, ang tawag po ay Shot Sports. Isa po yan sa kanilang mga product po na ibinebenta. Ito po ay pangunahing supplier po ng mga helmets sa National Football League. So hindi tayo masyadong familiar dun sa football, no? Yung nagbabalyahan. Siguro naman na nakakita na po kayo noon, yung may malalaking padding sa kanilang shoulders, tapos nagbabalyahan at nag-aagawan ng bolang paoblong, di po ba? So, yun po yung National Football League. At ito pong Shot Sports, sila po ang nagpo-produce ng mga helmet. Well, matibay ito. Kanina, inabala ko si Brother Jeff para tingnan kung paano pinopronounce itong kanilang pangalan, and then yung nahugot niyang video is pinapakita yung mga material na o yung mga component na bumubuo doon sa helmet. So talagang ito ay matibay, pero sa kabila po ng ipinagmamalaking kalidad ng kanilang produkto, makikita po sa kanilang main website ang isang warning. Ito po yung sinasabi doon sa kanilang website na warning. Sabi, warning, no helmet can prevent head, brain, or neck injuries, including paralysis or death a player might receive while participating in football. Okay? So, bagamat pinagmamalaki nila na quality made yung kanilang helmet, syempre, delikado po yung sport na yun, nagbabalyahan yan. So, yung concussion, talagang very rampant sa kanilang sports. Pero sa kabila nun, sinasabi po nila na walang helmet na makapagliligtas sa inyo doon sa ganong mga pangyayari. So, pwede ka pa rin ma-injured, pwede ka pa rin mabalian ng leeg kahit nakasumot ka ng shot helmet. Okay? At kung isipin po, ganito rin ang sinasabi ni Jesus sa atin when it comes to persecution. So, kung lalagay natin sa isang warning itong mga pangungusap ni Jesus coming from our main text today, ang gusto niyang sabihin is, following Jesus means facing unavoidable opposition. Okay? So, ang gustong sabihin ni Jesus, kung ikaw ay Kristiyano at
ikaw ay nagnanais na manindigan para kay Kristo at magpakita sa buong mundo ang inyong loyalty, katapatan kay Kristo, ang sinasabi sa atin, yung persecution is unavoidable. Hindi maiiwasan. Guaranteed yung opposition sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya isang paraan lang po, based on this warning, ang natitira para makaiwas tayo sa pagkamuhi at pag-uusig ng mundo. So what one should do? Kung gusto nating umiwas po sa persecution, ayaw natin nagagalit sa atin yung ating mga kakilala, kapitbahay sa tuwing babanggitin natin yung pangalan ni Jesus, what do we do? Okay? Isang paraan lang po. Huwag maging Kristiyano. Okay? So, ibig sabihin, kung ayaw natin ng persecution, then don't follow Jesus. Yun po ang sinasabi sa atin dito. So, ang pagsunod kay Jesus ay katumbas ng pagharap sa pagkamuhi at pag-uusig na dinanas din mismo ni Jesus. So, the point is, kung yung ating master na perpekto ang buhay, pagkabait-bait at naglingkod ng todo-todo sa kanyang kapwa, ay kinamuhian, kinagalitan ng kanyang mga pinaglingkuran, paano ba naman tayo spared? Ano ba namang laban natin sa perfection ni Jesus Christ? So, ibig sabihin, maging tayo ng kanyang alagad ay magdaranas din po ng pagkamuhi mula sa napakaraming tao. So, your faith in Christ will never go unchallenged. So, yan po ang katotohanan. At hindi kailan po nangako ng madaling buhay si Jesus. Meron po ba kayo nakita sa inyong mga Bible na si Jesus Christ po ay nangako ng isang komportableng buhay sa kanyang mga tagasunod? Kapag meron po, pakisabihan po ako kasi ako po ay naghahanap pero wala po akong nakitang talata na nagsasabi na tayo po ay tinawag sa isang komportableng buhay. Okay? So, hindi po madali ang buhay sa daigdig, and He calls us to a life that includes suffering as we follow Him. At kaugnay po nito, inihanda ni Jesus ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad, sa pagharap sa mga pag-uusig na kanilang mararanasan. Ang sabi po ni Jesus sa Matthew 10:16, tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Nakita niyo po yung picture? Sabi niya sa mga alagad, okay, dinedeploy ko kayo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. So anong sinasabi ni Jesus Christ? Okay? Tayo po ba ang lalapa sa mga asong gubat? Baligtad, hindi po ba? So tayo nga habulin at lalapain ng mga asong gubat na ito. Kaya sabi niya, kaya't maging matalino, ayan inuutos ng Diyos pala yung maging matalino. Okay? Maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Okay, so last Sunday, we talked about why this world hates Christians. Okay? So the world hates our Christianity, hates our Christ, hates us as Christians because, number one, review lang po, the world hates Jesus. Number two, because we do not belong to the world. Number three, because we serve the one the world hates. Number four, there's a spiritual gap between the world and God. And number five, because Jesus uncovered the world's wrongdoing. Okay? Sino ba naman ang matutuwa sa liwanag kung ang masasama ay nagliliwaliw sa dilim? Hindi po ba? So, ito po ang ating pinag-usapan last time. But today, we will discuss the how. Okay? Nung nakaraan, why. Now, we will discuss how should Christians respond to the world's hatred. Paano tayo dapat tumugon sa galit ng tao sa atin bilang mga Kristiyano. Okay? So, manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, aming tapat na Diyos, aming Ama, manlilikha, salamat po sa inyong katapatan, kabutihan sa amin. Lord, salamat po dahil hindi niyo po kami tiniris kagabi, although you have legitimate reasons to do so. Dahil marami po kaming plano sa aming buhay na kung tutuusin, hindi ka namin sinasama. Marami kaming priority sa buhay at kung tutuusin, Lord, nasa baba ka ng listahan. Marami kaming ginagawa na taliwas sa iyong plano. Lord, you have valid reasons to end our life. Pero salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag sa amin,
na patuloy nyo pong inilalapit ang inyong sarili, ipinapahayag, ipinapakilala ang inyong sarili, at tinutulungan nyo po kami na mapalalim yung aming relasyon sa iyo, yung aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. We would like to maximize this moment of listening to your word, to be changed, to be transformed for your glory and into your likeness. Salamat po, Panginoon. We give you glory and praise. In the mighty name of Jesus, amen. So, yan. Okay. Diretso na po tayo kaagad sa unang how na mayroon po tayo. So, paano po tayo dapat tumugon doon sa katotohanan na tayo po ay kamumuhian? Sino po sa inyo rito nakaranas na ng persecution? Mild man yan o medyo harsh? Okay? Kailan man yan, matagal na o kailan lang? Sino po sa inyo nakaka-relate dyan sa word na persecution somehow? Sige po, wag po kayo maya. Taas po ang kamay. Ayan. Kahit yung pinakasimpleng mabanggit nyo lang yung word yung name ni Jesus, di ba? Parang nagngangalit ng mga nasa kapaligiran po ninyo, di ba? So, number one, whenever we experience persecution, ang tinuturo po sa atin ng Bible ay persist in directing others to Jesus. Persist. Ibig sabihin, magpatuloy, keep on, magpatuloy sa paghahatid, pag-aalalay sa iba patungo kay Jesus. And we see this in verses 26 to 27. Ang sabi po, "But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about me. And you also will bear witness, because you have been with me from the beginning." So yun po ang sabi ni Jesus Christ. Ipinangako po ni Jesus ang pagdating ng banal na espiritu mula sa kanyang Ama para magpatotoo tungkol sa kanya. So if you ask, anong trabaho ng banal na espiritu? Ang dami. Napaka-active po ng banal na espiritu sa ating kapanahunan. Sobrang active. Although, hindi totoo na ang Holy Spirit ay active lang sa New Testament era. Okay? Kahit sa Old Testament, we would see a lot of instances kung saan aktibong gumagalaw ang banal na espiritu. Okay? But there are so many differences. Noong Old Testament, talagang makikita mo na the Holy Spirit can dwell to a person and then leave kapag hindi niya nagustuhan yung ginagawa ng tao. O kaya naman, pag tapos na yung gawain, the Holy Spirit would just leave a person. But then, sa New Testament po, after the Pentecost, na makikita natin sa Acts chapter 2, the Holy Spirit dwelt upon the believers and His presence is guaranteed. Ibig sabihin, ang banal na espiritu ay nasa sa ating mga katauhan, sa ating mga katawan, at hindi lumulubay. So, hindi totoo na kapag ikaw ay nagkakasala, gumagawa ng mali, siya ay umaalis. Kasi po, ang tawag po sa banal na espiritu, when we look at Ephesians chapter 1, ang tawag po sa kanya ay seal. Ibig sabihin po, tatak, marka ng ownership ng Diyos sa atin. So kapag umalis ang banal na espiritu, wala ka ng tatak bilang pagmamayari ng Diyos. Delikado yon. Okay? So ibig sabihin, wala kang garantiya, katiyakan. At ang ibig pong sabihin ng iyong kaligtasan ay hindi nakadepende sa ginawang pagliligtas ni Kristo nung siya ay namatay sa krus. Okay? Kasi nagkasala ka, umalis ang banal na espiritu, that is equated to saying na nawala rin yung iyong kaligtasan. Okay? That can never happen unless salvation is by works. Okay? So, that's one thing na kailangan nating maintindihan, mga kapatid. Ngayon, ipinangako ng Diyos ang pagdating na banal na espiritu para daw magpatotoo. Para i-affirm yung ating identity. Para sa mga pagkakataon po na nagdududa tayo, anak ba ako ng Diyos? Merong magsasabi sa atin at maniniguro, oo, anak ka ng Diyos. And I'm not talking about our feelings, okay? I'm not talking about our illusions. I'm talking about that mark, that evidence na mayroon ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Ang banal na espiritu po, madali pong malaman kung tayo po ay pinananahanan ng banal na espiritu. Okay? Gaano tayo nagnanais na maitanghal si Kristo sa ating buhay? Because the Holy Spirit wants that. Yun po ang pinakamaigting na nais ng banal na espiritu. Kung wala tayong pakialam sa bagay na yon,
kung wala tayong pakialam sa kaluwalhatian ni Kristo, mga kapatid, then most likely we do not have the Holy Spirit in our life. Okay? As easy as that. Okay? At tayo lang po ang makakasagot noon, kasi alam naman natin kung anong priority natin. So, mga kapatid, that's an evidence. That's the mark of you being a Christian, being indwelt by the Holy Spirit. At sa parehong paraan, ang sabi din po ni Jesus Christ, hindi lang ang Holy Spirit ang magwi-witness patungkol kay Jesus, kundi, sabi, maging ang kanyang mga tagasunod will also bear witness about Him. Mga tagasunod niya ay magpapatotoo rin tungkol kay Jesus. At gayon din po, sa talata, makikita natin, tinawag po ang banal na espiritu na, sa ilan sa inyong mga translation ay helper. Yung iba ang tawag, comforter. Okay? At bukod po sa pagiging helper, comforter, ang tawag po, or counselor, ang tawag din po sa banal na espiritu ay Spirit of Truth o espiritu ng katotohanan. Bakit? Kasi po may kinalaman ito sa kanyang tungkulin na patnubayan ang kawan ng Diyos sa pagpapahayag ng katotohanan tungkol kay Jesus. So isa pa po yun sa napakahalagang task ng banal na espiritu. Alam niyo po ba ang Holy Spirit is the most intimate, technically, person in the Trinity? Okay? When it comes to our status as God's children, yung kung gaano siyang kaaktibo sa mga anak ng Diyos, siya ang giver ng gifts. Kapag hindi natin alam kung anong ipagpipray, the Holy Spirit prays for us. The Holy Spirit gives us words to pray about. Okay? Kapag tayo nalulungkot, the Holy Spirit comforts us. Di ba? Napaka-aktibo. Di ba? Kaya kung tutusin po, when we talk about God the Father, what we see is that the God who sovereignly desired to be with us. Okay? And He did so in the person of Jesus Christ. Ang sabi naman, God the Son, Jesus Christ, dwelt among us. But when we talk about the Holy Spirit, okay, the Holy Spirit is in us. So, ganun po yung trabaho ng banal na espiritu sa ating buhay. Very active. Talaga namang very intimate sa ating lakbayin bilang mga anak ng Diyos. Now, ibig sabihin po, hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos na isakatuparan yung Great Commission. When we talk about Great Commission, yun po yung ating tungkulin bilang simbahan. The reason why we exist as a church is to proclaim the gospel to all people. Okay? And it's not a question kung ang tao ay elect or not non-elect. Alam ko marami sa inyo, especially sa elderly class, ay lumulubog sa pag-aaral ng predestination at election. Okay? We uphold that doctrine. Pero when we talk about our task, na ipangaral ang mabuting balita ni Kristo, it shouldn't be our focus. Hindi natin tinatanong, teka, elect ba to o hindi? No. Our focus is to proclaim the gospel to all people that we meet. Yun po ang ating trabaho. Hindi natin dapat tinatrabaho yung isang bagay na labas naman sa dapat nating pakialaman. Okay? Sa Diyos yun eh. Privacy niya yun eh. Pero when it comes to us as a church, ang trabaho po natin ay ipangaral si Kristo sa ating mga kaibigan, kakilala, nakakasalamuha, okay? Hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa labas nito. So that's the Great Commission. The good thing is that hindi po tayo iniwan ng Lord sa ere. Binigyan po tayo ng banal na espiritu. So Jesus, our Master, the Lord of this church, promised heavenly support. Binigyan po tayo ng divine reinforcement. How? The Spirit of God descended from the heavenly throne to empower God's people as we bear witness to the Son of God. Siguro nagtataka kayo, ba't ang tatapang ng mga disciples? Ba't si Peter ganun? Bago naman dumating ang banal na espiritu to indwelt believers permanently, who is Peter? Natatandaan niyo po ba kung sino si Peter? Ha? Huwag niyo sabihin yung may dalang manok, ha? So, si Pedro, kinahiya niya si Lord ng 3 beses.
Alam niyo po bang walang natira sa piling ni Jesus halos? Lahat ng sumusunod sa kanya nagpulasan nung siya po ay nasa krus. And Peter denied Jesus Christ 3 times. But what happened after the Pentecost? Nung bumaba ang banal na Espiritu, and miraculously po, yung mga Christian ay nagsalita ng iba't ibang lengguwahe, native language. I'm not talking about yung lengguwahe na naririnig natin ngayon sa ating kapanahunan. That's not even a native language. Okay? Ang naririnig natin ngayon, yung mga babbling, mga baby talk. No, that's not what the Bible is talking about. They spoke in tongues, meaning they spoke in native languages. Kaya yung mga dumayo po, galing sa ibang bayan, nagulat. Kasi, ba't ganun? Ba't yung dialekto ko sinasalita niya? Naintindihan nila. And they were praising God. Okay? Now, what happened after that? Ang sabi ng mga Hudyong gustong hindi makapaniwala at gustong insultuhin ang Kristyanismo, ang kawan ng Diyos, ang sabi nila, ay mga lasing. Lasing lang yan, kaya nagsasalita ng ganyan. Alam niyo kung sinong unang tumayo para ipaliwanag at mangaral? Peter. Okay? The one who denied Jesus 3 times. What happened? Ba't ang tapang? Okay? After nga nun, pinahuli pa sila para i-detain. Kasama si John. Di ba? Nilitis sa harap ng Sanhedrin. Ang tapang. Hindi nag-back down. This is not the same Peter. Naintindihan po ninyo? Why? Ano pong nagbago? The Holy Spirit is empowering Peter. So, ibig sabihin mga kapatid, we have the same Holy Spirit now. It's not really about Peter. Okay? It's about the Holy Spirit working in him para ipangaral po ang mabuting balita ni Kristo. Kaya tigilan na po natin yung kasinungalingan na hindi ko kaya yan gawin. Kasi mahiyain ako. Pero pa tayo nalalaman, hindi kasi ako masyadong madaldal kasi inverter ako. Di ba? So, alam kong tipid ka sa kuryente. Okay. Pero kung naniniwala tayo na ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, makakaroon tayo ng kakayahan, kagustuhan, at pagkakataon ay pagkakaloob ng Diyos para ipangaral po ang mabuting balita sa mga taong kakilala natin. I've seen that happen in a blessed church, kung saan ang pinakamahiyaing Maris Moral ay nangaral po sa baby bus ng gospel. Okay? And I was there. Alam niyo po, sa tingin ko, dali lang eh. Sinubukan ko po after ni Maris, pabalik ako. Oo. Alam niyo po nangyari? Nangatog yung tuhod ko eh. Sabi ko, di pala itong madali. Akala ko, ang dali lang mag-preach sa baby bus. No? Eh kung ako nga, nangatog ang tuhod, kapal na ng mukha ko eh. Di ba? Si Marie, sabi ko, Holy Spirit. Okay? Naintindihan po natin? The Holy Spirit is our divine reinforcement. So, binibigyan tayo ng Holy Spirit ng tapang, ng kakayahan na sabihin ang katotohanan. Magagawa lamang po natin ito sa tulong niya. At mahirap po magsabi ng katotohanan. Tama po ba? Totoo po ba? Okay? Magagawa lang po natin yan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Kasi po, nakatira tayo sa isang daigdig na ang pagsasabi ng totoo ay katumbas ng panganib. Okay? It is dangerous to be truthful in this world. Kaya kung gusto po natin ng convenient na buhay, ang pinakamagandang gawin po ay ano? Manahimik. Okay? So kung ayaw mo ng away, ayaw mo ng may magagalit sa'yo, edi maging ano ka, undercover Christians. Okay? Matutuwa sa'yo si Satan. Okay? At least tahimik ka. Hindi mo siya inaabala. Di ba? So, if we desire to tell the truth, mga kapatid, we need to be honest about sin. Nandoon po ang challenge. Kung gusto po natin maging truthful sa mga taong nakapaligid sa atin, then it demands honesty about sinfulness. At dahil hindi po ito madali, nakakatukso po na pagaanin ang banat kapag kasalanan po ang pinag-uusapan, di po ba? Nahihiya po tayo na sabihin sa iba na may kakayahan ang kasalanan na dalhin sila sa impyerno. Kaya kapag nagtimbangan, iniisip po natin, ano bang mas mahalaga? Yung kaluluwa nila na maliligtas, palayo sa impyerno? O yung aking hiya? Di ba?
And may mga pagkakataon, mas pinipili natin yung ating hiya. Baka ma-reject ako. Okay? Pero sigurado po ako na kapag may nakita po kayo sa kalsada na masasagasaan, mag-iisip po ba kayo na nakakahiya, na siya'y tadyakan papagilid? Isipin niyo po kaya? Huwag ko nang tulungan, baka nakakahiya eh. Bug! Ay! Diba? Kapag may nakita po kayong saging sa daan at yung matanda ay palakad na doon sa bahaging iyon, kayo po ba nag-iisip na, kunin ko kaya yung saging, baka madulas siya, nakakahiya eh. Diba? But then when we talk about soul, okay, then ang unang naiisip natin, nakakahiya. Kaya napakahalaga po yung sinabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. Because it is the power of God unto salvation. I am not ashamed of the gospel. So, kung minsan po nangingibabaw sa atin yung kagustuhan na mahalin ng mundo kaysa kamuhian, di po ba? Siyempre, sino ba rito gustong kamuhian ng mundo? Wala naman siguro, no? And if we ask the disciples, sa palagay po ninyo, ginusto nila na magalit sa kanila yung kanilang mga kababayan? I don't think so. Sino ba namang gustong walang fans club? Sino ba yung gusto na imbis na fans club, hate club yung nabubuo sa paligid niya? Okay? Wala namang ganun eh, mga kapatid, hindi po ba? Pero kung hindi naman po kasi tayo magiging tapat sa bigat ng kasalanan, kung hindi natin ipapaliwanag sa mga tao na may problema ka, hindi biro-biro ang kasalanan, hindi naman nila mauunawaan kung bakit kailangan nila si Jesus Christ. Hindi po ba? Paano nilang papansinin ang kanilang tagapagligtas? Paano nilang papansinin si Jesus Christ? Eh, ang tingin nila sarili na, wala namang problema eh. They're okay. I'm a good person. Diba? Tingin mo, pupunta ka langit o impyerno? Siguro heaven naman. Hindi naman ako kasing sama ng iba dyan. Parinig pa eh. No? Diba? So, they do not know that they have a big problem. They do not know that they needed Jesus in their life. They don't know that their lives are miserable without Jesus. And we don't want to tell that, no? Kayo ba nasabi nyo na po yan sa inyong mga kapitbahay, kaibigan? Alam mo, ikaw, miserable buhay mo kung wala si Jesus. Okay? Try nyo po minsan. Hanggang sa makasanayan. Dahil yun po ang totoo. Yun po ang totoo. Kaawa-awa po ang buhay ng isang tao kung hindi po siya pinananahanan ni Jesus. Yan po ang totoo. Sa kabilang banda, hindi rin naman po pwede na magaling lang tayong mamunan ng kasalanan ng iba. Hindi po ba? Hindi rin naman pwedeng point out ng kanilang ginagawa without acknowledging na meron din naman tayong kamalian sa ating buhay, kasalanan sa ating buhay. So, napakahalaga rin po na pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na pinupunan natin ang ating mga sariling pagkakasala. Hindi po tayo pwedeng magpanggap bilang mga Kristiyano na mga perpektong nilalang. Hindi po tayo nasa a blessed church because we are perfect. No. Okay? Ang totoo po niyan, kaya tayo nasa simbahang ito because we are imperfect people. And we need God to perfect us. We need God to forgive us. That's the reason why you're here. Kaya kapag meron pong humarang sa inyo sa daan, mga kaibigan, sinabi na, saan ka punta? Sa church? Wow, banal. At sinamba kayo sa kalsada, sabi niyo, wag. Pupunta nga ako ng church kasi hindi ako banal. Wala akong kabanalan. Kailangan ko si Jesus para sa kabanalang kinakailangan ko, para sa kaligtasang kinakailangan ko. And we have to acknowledge yung ating sinfulness, mga kapatid. Mahalaga pong aminin ang katotohanan na tayo po ay mahina. Why? Because we can only testify to God's grace in us when we admit our desperate need for forgiveness. Kaya pag tinignan po ninyo, ano yung mga effective na sumisikat na produkto. Mga kabataan, mahilig mag-TikTok, dami-daming pinopromote sa sa TikTok, di ba? Yung mga sample pa, di ba? Tingnan nyo to guys, binili ko ito sa Shopee, Lazada, blah 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 blah. Ang galing niya, legit siya, di ba?
Kasi makikita mo, ginagamit niya. Tapos, nire-recommenda niya, no? Ibig sabihin, alam niya na may silbi yung produkto. Hindi kanya niloloko, di po ba? Kapag nakakita ka ng artista na parang kumakain ng sardinas, parang medyo duda ka pa di ba? Kasi parang tayo na nasa estado ng kahirapan, okay? Parang kung meron siyang choice, palagay ko hindi sardinas ang kakainin niya, di ba? Parang may ganun tayong pagdududa. Pero kaya effective yung mga products ngayon na makikita po sa social media is because yung mga endorser nila ngayon are normal people. People like you and me, saying na simula nung ginamit ko ito, gumanda ang trabaho ko, gumaan ang buhay ko, di ba? Bili tayo, okay yan di ba? So, I'm not talking against dun sa mga endorser na sikat, okay? So, hindi naman yun ang point ko. But the point is, makakapag-testify lang po tayo ng biyaya ng Panginoon kung alam natin, tayo rin mismo ang nakatanggap nito. Alam natin we are recipient of God's grace. Kung aasta po tayo sa mga unbelievers na para bang lamang tayo sa kanila sa kabanalan, okay? Pointing fingers to them, ano pong mangyayari? Magmumukha po tayong, mayabang. Magmumukha po tayong ipokrito. So kung tutuusin po, ang totoo po niyan, lahat po tayo ay may sakit. Wala po tayong pinagkaiba sa kanila, mga kapatid. Technically, when it comes to this life, alam niyo po ang pagkakaiba na napakahalaga? Lahat po tayo may sakit. Lahat po tayo may terminal illness. Ang kaibahan lang sa atin, alam natin na kailangan natin ng doktor. Alam natin kung gaano kalala ang ating sakit. And that led us to go to the hospital, to go to the doctor, para magpa-assess, magpa-examine, magpagamot, magpasakop sa kanyang pangangalaga. That's the difference, mga kapatid. But you are not a better person than the others. Again, katulad ng ating pinag-usapan, the only good in us is what? Is who? Jesus Christ. Okay? So lahat po tayo may spiritual disease. And unless we know that, unless people know that, they will not look for a Savior. And that's the reason why kailangan nating maging vocal. Love compels us to be truthful. Love compels us to be truthful. Katumbas po ng pagiging truthful ang willingness na ma-reject at ma-persecute. Hirap-hirap maging Kristiyano ngayon. Alam niyo po ang focus ng prayer ko ng mga nakaraan, mga teachers. Especially dun sa mga nasa admin side. I pray for Randy. I pray for Ate Rhea. I pray for the teachers that are here. Kasi I know things are getting difficult for you sa pagpasok ng kung ano-anong kalokohan sa curriculum ng Pilipinas. Okay? And I know it's also difficult for young Christians, mga students. Napakahirap po maging Kristiyano sa pagkakataong ito. Okay. Again, di naman po natin gustong ma-reject. But whenever you're rejected, mga kapatid, always remember that rejection brings us into a closer bond with Jesus Christ. Okay. Nagkakaroon po tayo ng identification with Jesus Christ. How? Paano nangyayari yun? Tingnan po natin. Hebrews 13:12-13. Sabi, gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng kampo at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. When the world rejects us, it means that we have embraced the company of Jesus outside the camp. Ang sinasabi po rito na outside the camp, ibig sabihin po nito, outside the walls of Jerusalem. Kasi ang mga kriminal po during Jesus' time ay hindi pinaparusahan sa loob ng Jerusalem. For them, the walls of Jerusalem or in the camp, okay, is too sacred na walang pwedeng manahang kriminal doon sa loob. Kailangan kang parusahan pero hindi sa loob. You have to be cast out of the walls. Kailangan doon ka sa labas ng Jerusalem. You have to be outside the gate, outside the camp.
Ito po yung lugar, yung outside the camp. Dito po pinarusahan si Jesus. He was thrown outside the camp to be crucified, to die in behalf of sinners. Doon po pinaparusahan ng mga kriminal. Doon po itinatapon yung mga outcasts. Doon po hinahayaang mamatay yung mga ikinakahiyang mamamayan. Kung gumawa ka ng kalokohan na naapektuhan ng buong bayan, okay, ikaw ay pinapatapon sa labas ng camp at walang magmamalasakit sa'yo. Okay? Outside the camp. Within the camp, sa loob mga kapatid, we find approval as long as we avoid talking about Jesus. Pero sa patnubay ng banal na Espiritu, hindi tayo inaasahan ng Diyos na manahimik. Okay? Through the Holy Spirit, Jesus equips us to communicate His truth. Yan po ang inaasahan ng Diyos sa mga Kristiyanong tulad natin. So we are outside the camp. Whenever we speak truthfully sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na hindi pa nakakilala sa Panginoon, we will be thrown outside the camp. And when that happens, you identify with the suffering of Jesus Christ because He experienced the same thing. Purihin po ang Panginoon. So, hindi tayo inuutusan ng Panginoon lang na tumugon by means of persisting to share the gospel to others, to lead people to Christ. Pangalawa, we are also being commanded to persevere. Magtiyaga. Persevere regardless of how tough our world becomes or our journey becomes. Sabi po sa verses 1 to 4 ng chapter 16, I have said all these things to you to keep you from falling away. They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. And they will do these things because they have not known the Father nor me. But I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told them to you. So what we see here, mga kapatid, is that hindi itinago ni Jesus sa mga followers niya ang bigat ng mga paparating na persecution. Hindi siya ng bola ng mga tagasunod. Ano? Hindi niya sinabi na, sumunod kayo sa akin, gaganda ang buhay niyo. Yayaman, gagaling. Di ba? Hindi sinabi ni Jesus Christ yon. So, ano pong ginawa ni Jesus Christ? Naging honest si Jesus sa kanilang lahat para hindi sila ma-disappoint, para hindi sila ma-stumble, para hindi sila ma-discourage. Ang ginawa ni Jesus, nag-set siya ng tamang expectation, kaya po, walang pwedeng alagad na bumalik sa kanya para sisihin siya. Ayaw ni Jesus Christ nang nasisisi, ano? Kailangan niyang siguruhin that they are all informed about what's going to happen. At walang pwedeng sabihin, hindi pwedeng sabihin ni Apostle Peter, ni Apostle John, at ng iba pang mga apostle na, Lord, hindi mo naman sinabi, ganito pala kahirap maging Christian. Lord, pinili mo ko maging apostles. Akala ko naman downline lang ang usapan. Okay? Yung pala, may ano pala, may pag-hunting pala, di ba? So, nakikita po natin mga kapatid, the Lord is basically opening them dun sa totoong buhay ng pagiging totoong Kristiyano. So nobody from their camp or from their end will say, Lord, kala ko naman chill lang to. No? Hirap pala. So ang sabi po ni Jesus Christ, particularly po dun sa verse 2, sabi, they will put you out of the synagogues. Okay? Sa contemporary po na pangungusap, ang sabi ni Jesus Christ, ibaban kayo sa mga sinagoga. Ibaban kayo sa mga worship places. Siguro naisip niyo, ano ngayon kung iban ka sa synagogue? Di ba? Anong impact nun? Di iban nila, di ba? Parang ganun lang kadali yun, ano? Pero kung aaralin po yung lalim ng sinabi ni Jesus Christ, you will be surprised na hindi po ganoon kasimple kapag ikaw ay in-exterminate, ang tawag doon, in-excommunicate from the synagogue. Kapag ikaw ay pinagbawalang pumasok
ng synagogue. By the way, ang synagogue po ay, actually meron tayong dyan, picture, pero modern na po yan modern version na yan ng synagogue. Ang ganda, no? So yan po yung kanilang worship, sacred place for worship and learning. Okay? At kapag ikaw na-expel from synagogue, napakahalagang bagay noon, mga kapatid. It is a significant matter. Kasi hindi lang po pagtanggal ng church membership ang katumbas ng pagbaban sa synagogue. Alam niyo pong, ready na po kayo? Alam niyo pong ibig sabihin when you are banned from synagogue? Okay, in their culture, katumbas po yun ng pagtatakwil sa iyo ng community. Katumbas po yun ng pagbubura ng identity mo as a pure-blooded Jew. Okay? Imagine na itakwil ka ng bayang Pilipinas. Okay? Imagine na ikaw ay persona non grata sa buong Pilipinas. Okay? Ngayon, persona non quarta lang tayo, di ba? Pero pag persona non grata, medyo mabigat ka. Tapos buong Pilipinas. Hindi po ba? Yun po ang katumbas noon. Ito po ay katumbas ng pagkawasak ng mga pangarap mo. Dahil walang kukuhang trabaho sa'yo. Walang tatangkilik sa gusto mong itayong negosyo. Lalayuan ka ng mga tao. Ito po ay katumbas ng hindi makasal sa babaeng gustong-gusto mo. Ito po ay katumbas ng pagtatakwil maging ng sarili mong pamilya. Ito po ay katumbas ng pagtatakwil hindi lang sa'yo, kundi pati sa mga anak mo. They will also be outcasts. Imagine tinakwil ka tapos meron kang mga anak na wala namang kinalaman doon sa iyong nagawa. But they will also suffer the consequences of you being banned from synagogue. Ganun po ito kalalim, mga kapatid. So, ito po ay katumbas ng pagtuturing sa iyo bilang patay at pagsasagawa ng burol ng sarili mong pamilya kahit ikaw ay buhay pa. Yun po ang implication. You're already considered dead from the community. Ito po ay katumbas ng kawalan ng pag-asa na magkapamilya. So, para po sa isang karaniwang Hudyo, mga kapatid, ang mamatay kaysa dumanas ng ganitong pasakit sa kakahihiyan ay mas mainam pa. Given the choice, mas gugustuhin pa ng isang pure-blooded Jew na mamatay kaysa maban sa sinagoga. Question is, mga kapatid, ganito rin po ba yung mensaheng naririnig ninyo sa mga sikat at kagagwapong prosperity gospel preachers na nakikita nyo sa Facebook at sa YouTube? Do you hear the same message that Jesus was preaching to the disciples? Do you hear them say, "Oh, get ready, you will be hated because of Jesus. You will suffer for your Christianity. Worst, you may be jailed someday. You will be treated as a criminal." Or you hear preachers in social media who tells you, you're gonna be a millionaire. You just have to manifest it. Manifest money. Okay? You will magnet blessings. Okay? Because you are a Christian. Hindi ba ganun ang naririnig ng napakaraming tao ngayon? Nagsisinungaling po ang sino man na nagtuturo sa inyo na si Jesus ang daan tungo sa malusog na pangangatawan, sumasaganang kayamanan at karangyaan. Kung sino man po ang nagsasabi niyan sa inyo, kapag yan po ay narinig ninyo, and I trust na by this time, alam nyo na po kung paano i-determine kapag nakakarinig kayo ng prosperity gospel preachers. If you hear preacher tell you, "Oh, maging Christian ka, tatanggal lahat ng sakit mo. Maging Christian ka, yayaman ka." Okay? Kapag ganun ang naririnig nyo pong pangaral, no? Pag sumunod ka kay Kristo, iiwasan ka ng problema. Di ba? Kapag po ganyan ang mga narinig yung pangaral, nagsisinungaling po ang taong iyon. Hindi po yun boses ni Jesus. Although sa Bible, merong isang preacher na nangaral at ang sabi niya, "Sambahin mo ko, bibigay ko sa iyo lahat ng material na bagay na ito." Alam niyo po kung sino ang pangalan ng preacher na yon? Makikita niyo po sa Matthew 4. Ang pangalan niya po ay Satan.
in our time, what we hear from these preachers are not the voice of God, okay, but the voice of Satan. Nakakalungkot po na napakaraming Christian churches ay nasakop na ng ganitong klaseng tinig. Alam niyo po mga kapatid, marami po sa persecution na nararanasan natin ngayon, ang sabi dito sa text natin, manggagaling po sa mga taong relihiyoso. Pansin niyo po ba yan? Religious people will persecute us. So, ipe-persecute nila tayo dahil, okay, ang akala nila, they were just worshiping their false gods. Meron po tayong example, si Apostle Paul po were killing Christians righteously in the basis doon sa kanilang kautusan. Kasi ang tingin nila sa mga Kristiyano ay mga kriminal. Okay? So, people like this, no? Even in our time, will persecute us thinking na nag-glorify nila ang Diyos by persecuting Christians. Ang sabi, whoever kills you will think he is offering service to God. At ang dahilan, it's all because they do not know the Heavenly Father and they rejected the one that He sent. At ito po mismo ang sinapit ng mga alagad ni Kristo sa kamay ng mga religious leaders, where the Apostle Paul once belonged. So after all, lahat ng sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad ay natupad. Ano pong ibig sabihin? Sinabi niya, you will be persecuted, they were persecuted. Sinabi niya, you will be hated, then they were hated. You will be killed, you will be sent to jail, you will be banned from synagogue. All of them took place according to what Jesus Christ has prophesied, has told them. Sabi ni Jesus, sinasabi ko to sa inyo para hindi kayo ma-surprise. Yan po ang makikita natin sa binasa po nating text. So when their hour comes, you may remember that I told them to you. So ang sabi niya sa mga alagad, sinasabi ko sa inyo to para kapag nararanasan nyo na, all of you will say, ay, ito na yun. Oo, ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Oo, narinig na natin yan di ba? Hindi sila magsasabi ng, Lord, ano to? Lord, why me? Why not them? Di ba? Hindi. They are not surprised after all kasi hindi tinago sa kanila ni Jesus yung totoong kondisyon nila bilang mga anak ng Diyos. They will be persecuted. So, tayo po na nag-aaral ng Book of Revelation, tayo po na nakakarinig ng salita ng Diyos kagaya nito, we shouldn't be surprised. Wag naman tayong umabot dun sa punto na nagtataka tayo, ba't tayo pinipersecute? Wala naman tayong ginagawa. Wala naman tayong ginagawang mali. Love lang naman natin si Jesus Christ. Why? Because we are fully aware that this has been prophesied by Jesus Christ. Okay? So, alam nila po that they have to pay the price for being Christians. Ang kawalan po ng persecution ang hindi normal. Yun po ang dapat nating pinagtataka bilang mga Kristiyano. Ba't walang nagpe-persecute sa akin? Okay? Bakit ganun? Bakit parang hindi ko alam kung anong ibig sabihin? Hindi ako makarelate kapag persecution ang pinag-uusapan. No? Yun po ang hindi normal. We have to understand, mga kapatid, the moment we open our mouth about Jesus, about the truth about Jesus Christ, people will be offended. Ang pinaka-offensive po na mensahe ay ang gospel. Because the gospel requires you to confront people's sin. Hindi ka pwedeng sasabihin mo lang sa tao na, mahal ka ng Diyos, may plano siya para sa'yo, tanggapin mo siya, without telling him na dahil sa kanyang kasalanan, napako si Kristo. Without telling him na kung hindi siya babaling kay Jesus, mapupunta siyang impyerno. We always take the risk of offending people whenever we preach the gospel. Kung gusto nating i-preach yung kabuuan ng gospel. Okay? Throughout church history, mga kapatid, countless martyrs were put to death for their unwavering faith in Christ. Nakatatak na po sa kasaysayan na ang Kristiyano po ay pinapatay, hinahunting, okay? At sinasaktan. So the blood of martyrs is the seed of the church. Yan po ang sabi ni Tertullian, isa po sa ating mga church fathers.
at may kaakibat po na kabayaran ang pagsunod kay Jesus. Christians through centuries have been ready to bear the cost. Hindi po sila umatras, ano po? Bakit? Dahil ang halaga po ni Jesus ay higit pa sa kahit anumang kabayaran. Kahit buhay pa man nila ang kabayaran. Jesus is worthy of their lives. Jesus is worthy of those things that they have experienced. Alam niyo po, hindi naman siguro tago sa inyo, no? Siguro lalaliman ko pa yung pagiging truthful sa inyo sa bahaging ito. Hindi po sumasapit ang linggo whenever I will be preaching about Revelation na hindi po ako napapailing. To tell you honestly. Okay? Kapag malapit na po ang linggo at ako po'y nauubusan na ng araw, okay? At alam kong kailangan ko mag-preach on Revelation, halos mapaiyak po ako sa aking paghahanda. Because sabi ko, pakahirap naman itong librong ito. At sinasabi ko sa sarili ko, ba't ko ba pinasok ito? No? Meron po akong ganun. But you know what? Nung mga nakaraan po, nung nakaranas yung isang kapatid natin ng matinding persecution sa media at sa ilang grupo ng mga Pilipino, no? Doon ko nakita, buti na lang pala pinag-aralan natin yung Revelation, ano? Buti na lang pala pinag-uusapan natin yung ganitong mga bagay. Kasi hindi tayo surprised. Na-imagine nyo po ba kung tayo na-surprise dahil hindi natin alam? Ang alam lang natin, hindi, Christian ako eh. Anak ako ng Diyos eh, ba't ako naghihirap? Anak ako ng Diyos eh, ba't ako nagkasakit? Anak ako ng Diyos eh, ba't galit sila sa akin? And we are so surprised. Okay? Halatang halata na hindi tayo nag-aaral ng Biblia ng maayos. Di po ba? How can we miss these things? Di po ba? Kaya sabi ko, sulit naman pala. Ginaganahan po ako na sabi ko, sulit naman pala. Sulit naman pala yung mga pagkakataon na tayo po ay nag-aaral, lumulubog sa pag-aaral ng Book of Revelation. Alam niyo pong ginagawa ng prosperity gospel preachers sa mga tao? Pinapahina po nila ang Christian church. Pinapalabnaw po nila ang mga Kristiyano. Pinapalambot po nila ang mga nakikinig sa kanila. Na-imagine niyo na po ba kung kayo po ay naimbitahan ng isang tao at sinabi sa inyo, Bis ka? Bakit? Saan tayo punta? Vacation trip. Talaga? O sige, ito may uniform. Uy, ganda uniform, camouflage. Uy, may helmet pa yan. Uy, ganda, may souvenir. Okay? Saan tayo punta? Punta tayong Russia. Uy, hindi pa ako nakarating doon. O sige, sakay na. Helicopter? Oh, ganda. First time ko. Bakit helicopter? Para mas adventure. Oh, galing, mas adventure. Uy, may parachute? Yeah, skydiving. Okay. Oh, skydiving tayo? Saya-saya. No? O talon na, talon. Ngayon na. Oo, baka masakit. Hindi, kutsyon. Ang babagsakan mo. Tapos ikaw, napatalon ka na nga. No? Pagbagsak mo sa lupa, puto ka na. Okay? Wala ka ng choice kundi makipagbarilan. Ano to? Bakit ganito? Bakit meron mga armas? Bakit may mga sumasabog-sabog? Bakit gasan yung paa ko? Di ba? Naiisip niyo po ba kung gaano kalala yung sitwasyon na niloloko ka ng tao, sinasabi sa iyo, Christianity will be comfortable, will be convenient. Jesus Christ did not preach about convenience. And no wonder, yung mga Kristiyano po sa early church century, yung mga early Christians, ano pong ginawa, ano pong nangyari sa kanila? Pinalapa sa mga asong gubat, okay? Sinunog ng buhay, pinahirapan, hinabol, kinutya, inayawan ng community. But they remain faithful to Christ. Why? Kasi hindi sinabi sa kanila ng mga apostol, oy, sunod lang tayo kay Christ. Kaang-gaang maging Kristiyano eh. Eh, bakit ganito? Bakit naghihirap? Bakit nagdudusa ako? Ay, walang mali kay Christ. May mali sa faith mo. Hindi ka faithful siguro. Siguro may ginagawang kasalanang patago, no? Kaya ka nagdurusa, no? You know, people in the Bible, a lot of them, suffered not because they lack faith. They suffered because they are faithful. Sana po naunawaan nyo kung bakit galit na galit po ang inyong pastor sa mga prosperity gospel preachers. Why? Because it weakens the church. From that standpoint na kinakailangan po nating dalhin. Nakakita na po kayo ng ancient battles? Nakapanood na po ba kayo ng movie, yung Braveheart?
Okay? Nakikita niyo po kung gaano ka-glorious yung battle noon? Hawak-hawak ng mga sundalo yung mga espada nila, kinakalampag yung kanilang mga shield, di ba? Yung kanilang mga helmet, sumisigaw, oh! Oh! Hindi pa sumusugod. Bakit hindi sumusugod? Okay? Kasi yung leader nandun sa harapan, may motivational speech. At sasabihin ng leader, ng kanilang general, dumating na ang araw na pinakahihintay natin para ipagtanggol ang ating bayan. Freedom! Kalayaan! Walang babalik ng hindi sugatan! Okay, di ba? Naiintindihan po, picture niyo po yung point na yon? Imagine the general talking to the soldiers. Oh yeah, oh ingat-ingat lang ha. Okay, ilag-ilag lang ha. Pag may puno, tago ha. Okay? Wala yan, mga tropa yan. Sugod lang. Okay? Pag sugod, high five ha. Para hindi masaktan. Imagine this general telling no, they're prepared to die. Why? Because their generals are preaching truthfully. And Jesus Christ did that sa mga apostles. And that's what we should be doing. Kasi palala ng palala ang sitwasyon. Huwag niyong iisipin, hindi ko naman ramdaman persecution ako. Okay? I hate to say this, but to tell you honestly, may contribution po ang A Blessed Church sa paglala ng sitwasyon sa Pilipinas. What happened to IC is actually a contribution sa kanilang file na gusto nilang ipasa under SOGI bill. No? Kaunting panahon na lang po, Christianity will be criminalized in the Philippines and you will have to be strong. Okay? Itong si IC, pinalala pa ang sitwasyon niya. No, biro lang po yun. Okay? The point is, it's happening. War is breaking out also. Merong mga news na, I'm not telling this to tell you, pero ang gusto ko lang, huwag kayong pakampante na mananatili sa normalidad ang mga bagay-bagay bukas. Naalala niyo po ba nung pumutok ang Taal? Ako, naalala ko pa yun eh. Nagdedicate ako ng bata, si Caris. Tapos nakita natin sabay-sabay, yung usok, lakas laki no. Ano pong kasunod noon? Okay? Sinong mag-aakala na makukulong tayo ng ilang taon sa ating mga bahay? No? So the point is, ilagay natin yung isang sitwasyon na sinasabi sa ating mga sarili, hindi natin hawak ang bukas. But we are being prepared for the worst. And we have the Holy Spirit in us to shield us from any cowardice na pwedeng ipaisip sa atin ng kaaway. Give Him praise. So, ang pinakamatinding panganib po na hatid ng persecution ay hindi pagkasugat o kamatayan. No. Kundi ang paglayo sa pananampalataya. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya, I'm telling this to you so that you will not fall away. This world will use every means to make us believe that this short-lived life, this temporary life, is more important than Jesus. At sa pamamagitan din po ng persecution, alam niyo ang ginagawa ng Panginoon, sinasala niya po ang kanyang church. Sinasala po ng Diyos ang mga totoong Christians mula sa mga nagpapanggap lang. Ang ginagawa po ng Diyos through persecution is that ini-expose niya ang mga tao na gusto lang makinabang sa pagkakaroon ng Christian identity. There are a lot of people like that. Christian sila for as long as they are comfortable being Christians. Okay? Pero magmamadali silang iwan ang kanilang Christianity kapag sila ay nasa bingit na ng panganib. So their hope is for a life free from all forms of suffering, which makes them unable to bear persecution. Ang makakatyaga lang po, makakatiis lang po sa persecution, mga Christians, mga totoong Christians. Kasi totoong Christians lang po ang nagtataglay ng banal na espiritu. On the other hand, embracing Christianity entails enduring hatred, exclusion from certain social circles, and becoming the target of insults and mockery. Pero sa kabila nito, mga kapatid, sinasabi ni Jesus, kahit sa kalagitnaan ng pag-uusig, anak, huwag kang lalayo. Do not fall away. Hawak kamay tayong magpapatuloy sa paglakad, magtiwala ka sa akin. This is what the Lord is telling you today.
a blessed church. So Christ wants us to do two things in the face of persecution. Number one, persist in directing others to Jesus. Okay? Hindi tayo para maghiganti at sabihin, galit kayo sa amin, tapos share ko kayo ng gospel, mapunta kayong impyerno. No, we don't do that. Kasi we have to remember, okay? Kahit yung pinakamasamang apostle ay hinugasan niya ng paa, hindi po ba? So, Jesus Christ are also thinking about those soldiers who nailed him at that cross. So, as Christians, we will be doing the same. Persist in directing them to Jesus. And number two, we will persevere regardless of how tough life may become. So, walang dahilan para ma-offend po tayo sa mga persecution na mararanasan natin. Expect suffering and opposition because our Lord, who knows everything, has already informed us about this. And when it happens, let it be an opportunity to keep talking about Jesus Christ and to demonstrate the strength and endurance that comes from the Holy Spirit. Let's pray. Aming Diyos, aming Panginoon, tagapagligtas, salamat po. Thank you for being so truthful to us. Thank you for setting proper expectations sa aming mga puso at isipan. Thank you, Lord God, for giving us a glimpse of what's gonna happen in the future. Persecution is intensifying. At salamat din po sa inyong pangako na hindi po kami nag-iisa. The Holy Spirit, God the Spirit is in us and will never ever leave. At salamat din po dahil hindi palaging magpapatuloy ang mga paghihirap na aming mararanasan. You have also promised in your word that you will put an end to all evil. You will put an end to all our sufferings, O Lord. But while we experience it today, O God, grant us the grace to endure until the end. We thank you, Lord. We give you glory and praise. In the mighty name of Jesus, amen. Amen. Hello. Good morning po, a blessed church. Yes, I know the outcome sure. Satan's evil
no shame or loss. Now the sting of death is gone. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for you. You're my comfort, I feel forsaken, my refuge in my sure foundation. My soul will wait, my soul will wait for you. Pouring out our hearts before you, we will trust in you. Perfect Savior, strong defender, we will trust in you. Pouring out our hearts before you, we will trust in you. Perfect Savior, strong defender, we will trust in you. Glory to God. Sister Mera for offering a song to our Lord. And thank you rin po, Pastor, for allowing to be used by the Lord po. And now, as we go to our offertory, I encourage everyone to open their Bibles to Proverbs 3 verse 9. And honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your produce. Our Father has blessed us so much, and He still does to this day. God has not only blessed us with material possessions, He has blessed us with the ultimate gift. He has gifted us eternal life through His Son, Jesus Christ. We are commanded to offer to our God, but we shall do so willingly with a joyful heart and a grateful soul. Ayan. Offering to the Lord is one way to show our love to Him. It may be in the form of monetary methods, sharing our skills for His ministry, and many more ways. With that, we have 3 ways of tithing. One is through GCash, another is through bank transfer. The information about those will be flashed on the screen. And lastly, through the wallets. Please be reminded to write your names on the paper inside the wallets, and as well as the logbook provided. For other announcements, Sunday schools are every Sunday morning. For our elderly during worship, for the kids, and after the worship service for men, women, and youth. Prayer and worship nights are every Wednesday, 7 p.m. And we ask for everyone's help for the cleanup of our monoblocks after the worship. That's all. Let's pray for our offerings po. Dearest God, Heavenly Father, praise and glory to you and you alone, Panginoon. Lord God, thank you, Panginoon, for your grace. Thank you, Panginoon, for your promises. Thank you, Lord, for the life na pinahiram nyo sa amin, and more so, Panginoon, for the eternal life that awaits us, Panginoon.
Lord God, we offer to you what we can. This is all that we can offer. It cannot compare to what you have given us, Panginoon. But Lord God, may you find glory and may you find joy within this, Panginoon. Lord God, we thank you for the people and the hearts na nagbigay, Panginoon. And Lord God, we pray that this offering, Panginoon, will be used for your glory, for the growth of your ministry, for the proclamation of your word, Panginoon. Lord God, we raise to you the building na ginagawa, Panginoon, under your name. And Lord God, we pray that you bless each and every one na nandito, Panginoon. And all these things we pray in your most precious name. Amen. Ayan. Next week po, mag-i-start na po yung ating celebration po ng Reformation Month. Okay? Hopefully po excited kayo. Sino po rito ang familiar na po sa Reformation? Taas po ang kamay. Wag po kayong mahiya kung hindi pa or yan. Yung mga sino rito ang naka-attend na ng maraming pagkakataon, pinag-usapan yung 5 solas sa Blessed Church. Yan. So yung iba po sa inyo na hindi alam po yung solas, yung Reformation, I hope po wag niyong mamimiss out yung mga susunod po nating Sundays kasi we will delve into studying yung Reformation, ano ba yon, anong kinalaman nun sa buhay natin, at ano ba ibig sabihin ng 5 solas. At ang kagandahan po, hindi lang po ako ang magtuturo noon, ako po ay sasamahan po ng ilan sa mga elders natin, at si Pastor Rendel po will also teach one of the solas. So, exciting po yon. Kung hindi nyo pa po alam kung ano yan, yung solas-solas na yan at Reformation na yan, napakagandang pagkakataon ito para mapalitan po yung inyong excitement na hindi kayo nang bubulabog kakahanap ng Halloween costume. Dahil hindi naman po talaga yun ang sineselebrate dapat ng mga Kristiyano. Okay? So, sana po excited kayo. Sino po rito ang excited makarinig ulit ng preaching about solas? Yan. So, huwag niyong isipin, alam ko na yan eh. Hindi. May mga bagong atake to for sure. Ano? Kaya exciting po itong ating mga pag-aaral. At sa pagkakataong ito, gusto ko rin po na i-recognize, i-acknowledge po yung ating visitor. Kung may miss out po ako, taas nyo lang po yung kamay ninyo ha. Pero kasama po natin ngayon si Nicole na in-invite po ni Mira. Si Nicole, taas kamay, Nicole. Huwag ka mahiya, Nicole. Hello Nicole. Ayun o, sagot siya. So, bukod kay Nicole, si Edwin, Brother Edwin. Ayun, na kundi po ako nagkakamali, wag naman sanang magkamali, husband ni Annalyn. Tama, no? Yun, okay? Delikadong pagkakamali yun, ano? Pero, Brother Edwin, thank you for coming sa Blessed Church. Sana hindi ito yung last, ha? Ibubuko ko na po si Sister Annalyn. Masayang-masaya po yan. Okay? Malamang sa sobrang saya niyan, ilibre po kayo ng kape mamaya. So, palakpak po natin ng Panginoon sa ating mga visitor. Meron pa po ba? May na-miss out po ba tayo? So, magdala pa po kayo, ha? So, ang maganda po, mamroblema tayo kapag, nakita nyo na po ba yung lugar natin? Malapit na pong matapos. So, magdala po tayo ng problema sa ating council. Punuin po natin yan. Hanggang sa mapilitin na po tayong magpatayo ng phase 3 para mas malaki yung ating lugar. Okay ba yon, Brother Jubel? Lagot na naman ako. So, palakpak po natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. At kung kayo po ay nagdaos ng kaarawan, kamakailan po si Chad ay nag-birthday. Meron po bang nag-birthday dito this week? Sino po? Si Joshua? Wow, Joshua. Happy birthday, Joshua. Meron pa po ba kahapon? Si Gab, of course, si Gab. Sino po? Ang daming... Okay. Ayan. Sino tinuturo mo, Kati? Sina? Si Marvin Lihas. Si Marvin, ang dami pala, no? Ayan. Sino pa po? Si tatay, tatay ni Kuya JB. Kalimutan ko pangalan. Sorry po. Yon! Tatay Lino, okay? Lino, di po ba? Tama po ba? Ayan. So, si Marvin Manon, dami pala. Sige, generalize na lang natin yung prayer. Tatanungin ko pa sana yung mga anniversary. Pero padalangin po natin sila sa pagkakataong ito. Let's pray.
Lord, first of all, we thank you for our visitors, Nicole and Edwin. We thank you, Lord, for bringing them here. Hindi po sila inimbita ng sino man. Hindi po si Mira, hindi po talaga si Annalyn, Lord. Alam ko, Lord, kagustuhan mo na madako sila sa lugar na ito. Ang prayer po namin, sila po ay napagpala at patuloy niyo pong katagpuin sa aming mga pag-aaral. Praying, Lord, that they will come back sa mga susunod pang Sundays, oh God. And we also thank you, Lord, sa mga nagdaos po ng kaarawan. Hindi ko na po sila isa-isahin, Panginoon. But you know them, you created them wonderfully. You sustained their lives. You called them to serve you. And we thank you, Lord God, most of all, because their names are written in the book of life. Pagpalain niyo po sila, ang kanilang pamilya, at patuloy po silang lingapin sa kanilang buhay. We thank you, Lord, for the blessing of family, a spiritual family na mayroon po kami. Patuloy niyo po kaming patatagin at ihanda sa mga susunod pa pong pagsubok na amin pong daranasin. At punuin niyo po kami ng kagalakan habang kami po ay patuloy na naglilingkod. Lord, we thank you, we glorify you, at sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po ang pagpapalang nagmumula sa ating buhay na Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at ng may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. And that formally ends our worship service po for today. Happy Lord's Day to everyone po. To God be all the glory.